Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa ho sa mga malaking problema ng mga iglesia o nagpapakilalang mga Kristiyanong iglesia, or we shall call evangelical churches. And when we say evangelical churches, ay ito ang mga iglesia that they profess to believe the evangel. They profess to believe the gospel as the only means of salvation, by faith alone, in Christ alone, by the grace of God alone. So yun yung mga tinatawag na mga evangelical churches. That is the better definition. Sadly, merong mga may tangan ng pangalang evangelical churches, but ang kanilang evangel or ang ebanghelyo ay nawawala. And as I've said, isa sa mga malaking hamon or problema ng mga evangelical churches ay ang lumalaganap at patuloy na nagiging laganap na gawain ng tinatawag na isi-vilibism. Anong ibig sabihin nito? Ang iba ang tawag dito ay cheap grace. Napaka-cheap na biyaya. Na ang kailangan lamang gawin ng isang tao ay itaas ang kanyang kamay bilang tugon sa tanong ng mangangaral, or mag-sign ng isang card, or lumakad sa aisle at pumunta sa harapan at magsumunod sa isang dinidiktang panalangin, and voila, ayun na. At dinideklara na sila ay ligtas na. At muli, wala tayong kontra sa pananalangin, pero kapag ito ay nagiging sangkap na at nagiging prerequisite para maligtas ang isang tao, ay meron tayo doong malaking problema. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isang, anong sabi ni Pablo sa Galatians 1:16? It is the power of God unto salvation to everyone that followed a prayer. No, to everyone that believeth. Sa bawat isa na sumasampalataya. And for the long time na tayo ay nangangaral sa iglesyang ito, we have been, I will use the word battling, or nilalabanan ang mga ganitong mga kaisipan or gawain, sapagkat it has been proven to produce false converts. Mga tao na nag-aakala na sila'y Kristiyano just because they followed a prayer, and the pastor or the soul winner na nagsabi sa kanila na, well, ngayon ay sila'y ligtas na dahil ginawa nila ang mga bagay na ito. So nawa ay ang problema ay maraming mga tao ang nakasubscribe pa rin sa ganitong gawain. And I can still remember a time na kung saan may kausap akong isang kapatid natin sa Panginoon, and siya ay very much convinced na kailangan ang pagsunod sa isang panalangin parang isang tao ay maligtas. And I am trying to show to him, trying to challenge itong kaisipan na ito na nasa kanya, and I was accused. Sabi niya sa akin, pakiramdam ko sa'yo, tingin ko sa'yo, Brother Paul, parang ayaw mong maligtas ang mga tao. Ayan. And dahil para sa kanya, ito ay very much kailangan or required, parang isang tao ay maligtas. So again, that is very, very dangerous. Well, kaya ako sinabi huyaan ay sapagkat sa may mga pagkakataon as believers, as ministers or believers ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, when we try to minister to others, when we try to share the truth, lalo na kapag yung katotohanan ng salita ng Diyos na ating binabahagi ay kontra sa mga previously or presently held na mga convictions ng ibang tao, there will come a time, or there may be a time na kaysa i-appreciate yung katotohanan na ating binabahagi sa kanila, ay maaaring tayo ay ituring pa na kaaway. Maaaring tayo ay ituring pa na hindi kapatid sa Panginoon. At ito mismo yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, sa mga iglesia sa Galacia, na kung saan ang mga iglesia sa Galacia ay pinapasok ng isang klase ng ebanghelyo na pilipit.
Isang klase ng ebanghelyo na nahandun pa rin naman si Kristo, nahandun pa rin naman ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, pero meron ng mga idinagdag. At ang sabi at pinapakita ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano at mga iglesia sa Galacia na hindi maaari yun. At narito ang sabi ni Apostol Pablo, kagaya sa nabasa natin, am I now become your enemy, not I tell you, am I therefore become your enemy because I tell you the truth. At dito makikita ho natin na hindi lang basta si Apostol Pablo ay isang sundalo na nagtatanggol sa ebanghelyo, kundi sa mga lengguwahe ni Apostol Pablo ay isa siyang parang ama, isa siyang parang isang magulang na kanyang binibigyan at pinapakiusapan at tinutulungan at inaabot ang kanyang mga anak sa pananampalataya. So this is a very emotionally charged letter, ang book of Galatians. At nawa makita natin dito, maramdaman din natin not just to see the truth, but to even feel yung emosyon ng apostol palang-alang dito sa mga Kristiyano na kanyang sinusulatan. So this is our message this afternoon in our proclamation and defense of the truth of the gospel. There is the possibility that people who hold dearly, who hold to contrary ideas may count us as enemies. Kapag sinisikap natin na iproklama at depensahan ang katotohanan ng ebanghelyo, ay merong posibilidad na ang mga tao na para sa atin ay minamahal natin, pero dahil ang kanilang paniniwala ay kakaiba, ay pwede tayong ituring na mga kaaway. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, ipaalala mo sa amin ngayon na bago nila kami kamuhian na ikaw muna ang kanilang kinamuhian. Ipaalala mo sa amin ngayon, O Diyos, na kung ano man ang loobin mo na pag-uusig na aming harapin, katotohanan na kanilang ipinako ang aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, paalala mo sa amin ang mga katotohanan ng iyong salita. At Lord, sa aming pag-aaral ngayong hapon, gabayan mo nawa kami. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita at matuto kami, hindi lamang sa mga katotohanan, kundi makita rin namin at maging puso din namin ang puso at damdamin ng Apostol Pablo paalang-alang o para sa kanyang mga sinusulatan. Ama, ikaw po naman ang gumabay, ikaw po magturo sa amin, bigyan mo kami ng liwanag, nawa hindi lamang maging impormasyon ng mga ito, kundi maging mga katotohanan na patuloy na magbabago sa amin sa kabanalan at patuloy na tutulong sa amin upang makapaglingkod at magamit, Panginoon, ang iyong mga kaloob alang-alang sa iyong kaluwalhatian. Salamat, O Diyos, ikaw lamang ang maitaas, kami ang maibaba. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, this is not the first time na pag-aaralan natin ang Book of Galatians or ilang bahagi sa Book of Galatians. And just for us to be reminded, ay ang konteksto ng Book of Galatians ay ang mga churches. Muli, ang Galatia is a province. Para bang probinsya ng Bulacan. And in the province of Galatia ay maraming mga churches. May iba't ibang mga churches and there is a problem na ang mga churches sa province of Galatia ay nai-infect ng mga maling doktrina. May mga teachers na pumupunta sa churches at nagtuturo ng ibang ebanghelyo. If you remember, ganoon na lamang ang pagsasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1, kung pupuntahan natin sandali. Galatians chapter 1, verse number 8. Nagbigay muna siya ng hypothetical situation. Ang sabi niya sa verse 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Kami man or anghel mula sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa doon sa aming naipangaral na, ay hayaan niyo siyang matakwil. Pero verse number 9, as we have said, so say I now again, if any man, mas lalo niya nang binigyan ng inihango niya sa realidad, sino man
Kahit hindi man kami, hindi anghel o sino man ang magturo ng ibang ebanghelyo, preach any other gospel unto you than that which ye have received, let him be accursed. So ito ang main problem sa Galatia. At sabi nga ho ng ilan, this is like an emergency letter. Parang abulan siya na tigas na wangwang at pagmamadali sapagkat higit sa malamang naghihingalo yung pasyente na nahandun sa loob. No time for a pleasant greeting si Apostol Pablo, diretso sa agad sa pinaka-problema dahil ang problema ay ang puso ng Kristyanismo. Walang iba ay ito'y may concern sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So ang mga Judaizers ay nagde-demand na ang mga Kristiyano, tinuturuan nila na kailangan nilang magpa-circumcise. Acts chapter 15, na makikita natin yan, kailangan nilang magpa-circumcise para maligtas, kailangan nilang sundin ang mga kautusan ni Moses para sila ay maligtas. So from chapter 1 all throughout ay nagle-labor si Apostol Pablo, pinapresent niya ang scriptures, he's giving logical evaluations and practical truths para ipakita na ang kaligtasan is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Na ibig sabihin na itong pilipit na ebanghelyo tinuturo ng mga Judaizers ay hindi talaga dapat tanggapin at hindi katanggap-tanggap. At dito, all throughout the letter, ay makakabasa tayo ng sasabihin nating medyo deeply and painful and sad words regarding sa mga possible true spiritual state ng mga kausap ni Apostol Pablo. Sabi ko nga minsan, nung nangaral tayo sa Book of Galatians, isa sa mga maaaring pinakamalungkot na sasabihin ng isang mangangaral ay yung Galatians chapter 4 verse 11. Galatians chapter 4 verse 11, ang sabi ni Pablo ito, I am afraid of or for you. Ako'y natatakot para sa inyo. Bakit daw? Lest I have bestowed upon you labor in vain. Baka walang kabuluhan yung pagpapagal ko sa inyo. Walang kabuluhan yung pangangaral ko sa inyo. Hindi pala kayo tunay naging mananampalataya. So muli, anong punto? Wholly receiving and believing the false doctrine of gaining and maintaining salvation by merit may be a sign of false conversion. Muli, si Pablo ang nangaral sa kanila, surely tama ang pinangaral ni Apostol Pablo. But after Apostle Paul left, here comes the false teachers, here comes the Judaizers na nangaral ng pilipit na ebanghelyo. At ang sabi ni Apostol Pablo, namamangha ako, parang ang dali niyong iwan yung tumawag sa inyo patungo dito sa para dito sa pilipit na ebanghelyo na ito. And Apostle Paul said, natatakot ako para sa inyo. Baka yung pagle-labor ko noon ay wala palang kabuluhan. Hindi pala tunay na nagbunga. Hindi pala talaga nagkaroon ng conversion. Medyo mahawig-hawig sa sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which ye have also received, and wherein ye stand. So he preached the gospel, surely it's the right gospel. They received the gospel, surely it's the right gospel. Pero sabi ni Apostle Pablo sa verse 2, by which also ye are saved, sa pamamagitan ng gospel na preach ko sa inyo, na inyong tinanggap, kayo ligtas, if ye keep that which I preach unto you. Kung inyong iniingatan, if you are persevering doon sa aking pinangaral sa inyo, nang sabi ni Pablo, unless ye have believed in vain. Baka mamaya hindi totoo ang inyong quote-unquote pagsampalataya. Baka mamaya hindi totoo ang inyong profession. At dito sa Galatia, isa sa mag-e-expose ng maaaring hindi pagiging totoo ng kanilang profession of faith sa gospel is their acceptance of this perverted gospel. Kaya sabi ni Pablo, I am afraid for you, lest I have bestowed upon you labor
in vain. Knowing this truth, si Apostol Pablo ay nag-proceed na makiusap sa mga mananampalataya. At ang kanyang tono ngayon dito, kumbaga sa bandang una ay parang sundalo na lumulusob sa gera, ay ngayon naman ang tono niya ay parang isang magulang na nakikipag-usap sa kanyang anak na naliligaw ng landas. Nandito ang malalim na pagmamahal, pero at the same time, uncompromising sa katotohanan. Sabi sa verse number 12, Galatians chapter 4 verse 12, sabi ni Apostol Pablo, "Brethren, I beseech you, be as I am, for I am as ye are. Ye have not injured me at all." Una ho, gusto ko mapansin natin dito sa kabila ng problema, sa kabila ng talagang napaka-delikado o mapanganib na kalagayan ng mga churches sa Galatia, handun pa rin ang panawagan ni Pablo sa kanila. Tinawag niya silang brethren. Brethren. Sila'y mga kapatid sa Panginoon. Yes, you have great and deep concern patungkol sa kanilang pananampalataya. Pero para kay Apostol Pablo, sila pa rin ay mga kapatid sa Panginoon. So he still used this very endearing term, brethren. So isang magandang bagay ho na atin hong makita rito. Let us be very careful na maging masyadong mabilis tayong humusga. Again, kung ang kanilang pinoprofess na sinasampalatayanan ay ang tunay na ebanghelyo, let us not be quick to judge. Anong sabi ni Apostol Pablo? I beseech you, be as I am. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Nakikiusap ako sa inyo, maging katulad ko kayo. Maging katulad ko kayo. Well, ano ba ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Be as I am. Tumulad kayo sa akin. What was Paul before? Bago maging Kristiyano si Pablo, siya ay isang napaka-zealous na Pharisee trying to own his or to earn his salvation. Sinusubukan niya ma-earn ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagsunod niya sa kanyang sariling kabutihan by his own righteousness and merit. Ngunit ngayon ay kakaiba na. Ano na ang kalagayan ni Pablo? Siya ngayon ay lubusang tumitiwala at umaasa na lamang kay Kristo. Ang kanyang tiwala ay na kay Kristo Jesus na lamang. At sinasabi niya sa mga taga-Galacia, mga kapatid, tumulad kayo sa akin. Itong bagay na gusto niyong tanggapin, ganyan ako dati. Mas malala pa. Talagang ang buong asa ko ay nasa aking sarili, nasa aking performance, nasa pagsunod ko sa kautusan, nasa zealousness ko sa paglilingkod sa Diyos. Ang pag-asa ko'y nasa aking sarili. Ganun ako dati. Huwag na kayong pumunta doon. Tumulad kayo sa akin ngayon. Ano ba ako ngayon? Ang buong pag-asa ko ay na kay Jesus lamang. Kitang-kita ito sa sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, at kung merong isang napakaganda at napakalinaw na halimbawa ng faith alone in Christ alone, ay itong sinabi ni Pablo dito, Philippians chapter 3, verse number 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yung mga gains sa akin, yung mga merits sa akin, tinuring kong kalugihan para kay Kristo. Yea, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So muli, maliwanag dito, hindi pwedeng pagsamahin. It's either let go of that, or you will not gain Christ. Ang sabi ni Pablo, tinuring kong dumi ang lahat ng yan that I may win Christ. And verse number 9, anong sabi niya? And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of or in Christ, the righteousness which is of God by faith. And itong Philippians chapter 3 verse 9 is totally contrary dun sa sinusubukang ipatanggap ng mga Judaizers sa mga churches sa
Galatia. At yun yung hamon ni Apostol Pablo sa kanila, be as I am. Be as I am. Ang sabi ni Pablo, for I am as ye are. Sa unang basa, ano daw? Maging tumulad kayo sa akin sapagkat ako ay kagaya nyo. Now, merong iba't ibang pagkaunawa patungkol sa phrase na ito, but I think ang pinakamalapit at pinakamalinaw ay yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse number 19. 1 Corinthians chapter 9, verse 19. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I may gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Verse 21, to them that are without law, that is to the Gentiles, as without law. Nakibagay ako. Hindi, niliwanag ni Pablo, not being without law to God, but under the law to Christ. Hindi siya namuhay na sumamba sa mga Diyos-Diyos at ginawa niya yung mga kasalanang ginagawa ng mga Gentile people noon. But again, hindi niya dinala yung kanyang Jewish culture. Hindi niya dinala sa mga hentil yung kanyang pagiging Hudyo, kung hindi tumulad siya. Kumain siya ng mga pagkain nila, namuhay siya kasama nila. So I became, for I am as ye are. To the weak I became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. So muli, narito si Apostol Pablo sa mga tao na walang kautusan. Siya'y namuhay na parang isang tao na walang kautusan, pero again, nasa ilalim pa rin siya ng pagiging Panginoon ni Kristo, at sa pamamagitan noon ay mas lalo at mas marami siyang nailapit sa Ebanghelyo. Anong punto? Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila ito, why are you trying to become like Jews? Bakit kayo nagsusumikap na maging parang mga Hudyo? Bakit kayo nagsusumikap na gumaya sa kanila, na magpa-circumcise at sumunod sa mga rituals at sumunod sa mga laws? Why? When I became like you, when I brought to you the gospel. Itong mga Judeas, sana makita nyo, sabi niya sa mga taga-Galatia. Ito ang pagkakaiba. Nung dumating ang mga Judaizers, they're trying to make you like them. Nung dumating ako sa inyo, I lived like you when I gave to you the gospel. So anong punto? You don't need to be like them to be saved. So ito'y malinaw na pinapakita sa kanila ni Apostol Pablo. And then ang sabi niya sa bandang dulo, ye have not injured me at all. Ye have not done me wrong. Though the Jews persecuted Paul nung siya'y nangaral sa Acts chapter 13 sa Galatian ministry ni Apostol Pablo, hindi siya pinersecute ng mga hentil, kundi panunahing pinersecute siya ng mga kapwa Hudyo. Ang mga Galatian believers ay hindi nang nanakit kay Apostol Pablo, kundi enthusiastically tinanggap nila ang ebanghelyo na pinangaral ng apostol. So pinapaalala sa kanila ni Apostol Pablo, naalala niyo kung paano kayo naligtas. Naalala niyo kung paano dumating sa inyo ang ebanghelyo ng kaligtasan. Dumating sa inyo ito not by becoming like the Jews, kundi merong isang Hudyo na nakitulad sa inyo at daladala ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sa verse number 13, ang sabi ni Apostol Pablo, Galatians chapter 4 verse 13, ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. Noong unang panahon, noong unang pagkakataon na ako ay napunta sa inyo, you know, nasaksihan nyo ito, hindi ito tago, hindi ito something na pinagkakaila, hindi ito something na sikreto. You know how through, sa pamamagitan or through it, the infirmity
of the flesh. So halos nagkakaisa ang mga ngaral ng Biblia or mga commentaries dito na merong something sa physical na kalagayan ni Pablo. May yung iba, maaaring tinutukoy dito, yun daw thorn in the flesh na sinaysay ni Pablo sa 2 Corinthians. Or yung iba, it might be an illness na nakuha niya. Kung naalala nyo, naranasan nang siya'y mabato, naranasan na siya'y hagupitin, and how easily na maaaring magkaroon ng infection, maaaring magkaroon ng dislocated na buto na hindi pa naman ganun kahusay ang mga medical procedures ng panahon na yun para matulungan at maibalik at maiayos yung katawan nitong mga ngaral na ito. But the point is this, merong medical issue. For some reason, may nagsasuggest ng may malaria si Apostol Pablo. At yung iba naman, ang suggestion ay maaaring may problema sa mata si Pablo. Actually, may konting clue. Ang sabi sa verse number 15, ang sabi ni Pablo, Galatians 4 verse 15, "Where is then the blessedness ye spake of? For I bear you record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and have given them to me." So sabi ni Pablo, kung pwede nga lang, yung sarili niyong mata, dudukutin niyo, bibigay niyo sa akin eh. At sabi ng isang komentary, bakit nila gugustuhin dukutin yung kanilang sariling mata at ibigay kay Pablo? Kung walang problema, yung mata ni Pablo. So again, we are not so sure kung ano ito, but ang sure tayo ay merong bodily ailment si Apostol Pablo. Merong something sa katawan niya na hindi maganda. Merong something na hindi lang ito something sa katawan na hindi kita. Ang sabi dito, ye know, this is something obvious. This is something na pag tinignan mo si Pablo, may problema. Halata ang bagay na ito sa kanya. But even though through this infirmity of the flesh, ang sabi niya, I preach the gospel unto you at the first. Even sa katawan na may problema, even sa kalusugan na may pinsala, pinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo. You know that I preach the gospel unto you sa ganong kalagayan. Almost similar ang sinabi niya sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Ang sabi ni Pablo, "For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling." Nasaksihan niyo mga kapatid, kasama ko kayo. Nahadon ng kahinaan, nahadon ng takot. Minsan, malamang mayroon tayong image ni Apostol Pablo na nangangaral siya ng gospel na may letter S siya sa dibdib. Na parang super apostle na hindi tinatablan. Na parang super Christian na walang kahinaan. Ang sabi niya sa verse 2, "And I was with you in weakness." Natatakot ba siya? In fear. And in much trembling. Ganong katindi para manginig sa takot ang isang naranasan ng batuhin at paluin. I was with you. Nakita niyo ito. At ang sabi ni Pablo, verse 4, "And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power." Sabi nga ho ng isang mangangaral, subukan mo ng isang mangangaral ay dumaan sa kahinaan, dumaan sa takot, dumaan sa panginginig, at maraming problema at pagsubok sa ministeryo. Maniwala kayo, hindi magiging puno ng mga theatrics ang kanyang pangangaral. Ang pag-asa at ang kapangyarihan ng pangangaral ni Apostol Pablo ay wala sa kanyang sarili. Sinasabi ni Pablo, mahina ako. At ang kapangyarihan na ito ay galing sa banal na Espiritu. Hindi dahil ang galing magsalita ni Pablo, hindi dahil ang tindi ng kalagayan ni Pablo, hindi dahil, wow, very, very perfect, physically speaking, si Apostol Pablo talagang kapani-paniwala. No. Pag titignan mo siya, parang, yan ang paniniwalaan? Maniniwala ka dyan sa mga ngaral na yan?
Pero sabi that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Gaya ng ating nabasa, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at first. Verse number 14. By the way, isa sa mga punto na gusto ko makita ho dati na God can and do use our faithful testimony as weak as we are. Mahina tayo, may mga kapansanan tayo, may mga problema tayo, but God can and do use our faithful testimonies as we seek to minister the gospel to others. Nandun yung salita ni Pablo, kita nyo, nasaksihan nyo. At pinangaral ni Apostol Pablo ang ebanghelyo sa kabila ng kanyang mga kalagayan at yun ang ginamit yun ng Panginoon sa ikaliligtas ng mga tao. Verse 14, ang sabi ni Pablo, and my temptation which was in my flesh ye despised not. Yung word na temptation dyan is trials. At ang sabi ni Pablo, yung trials, yung kabigatan, yung hirap, that was in my flesh. Meron talaga siyang iniinda sa kanyang laman. You despise not. Hindi niyo binaliwala. Hindi niyo ito ginawang, ano ba tamang salita? Hindi niyo ako binaliwala dahil dito. Kapatid, could you just imagine? Just imagine. Halimbawa, dumating ang isang mangangaral at nangangaral siya, ang Diyos ay naghihimala, nagbibigay ng kagalingan. Tapos siya mismo, may daradalang oxygen tank, naka-oxygen siya, at hinahabol yung kanyang hininga, at hindi siya gumagaling-galing sa kanyang karamdaman. Parang hindi credible. Nangangaral siya ng nagpapagaling na Diyos, pero siya ay hindi gumagaling. Ang punto dito ni Apostol Pablo, again, siya ang mangangaral ng Panginoon, pero pag titingnan mo siya, parang hindi. Pero ang sabi ni Pablo, kahit na gano'n ang kanyang kalagayan, hindi niyo ako dinispise, hindi niyo ako nireject, nor rejected, but received me as an angel of God. Tinanggap niyo ako bilang isang anghel ng Panginoon. And that word angel is a messenger. Yun ang ibig sabihin. Tinanggap niyo ako bilang mensahero ng Diyos. Kinilala niyo ako bilang isang tao na galing sa Panginoon at yung mensahe ko ay galing sa Panginoon. And not just that, even as Jesus Christ. Tinanggap niyo ako na parang si Jesus Christ. Now, merong katotohanan dito. Kung pupuntahan lang natin sa Luke chapter 10 verse 16. Luke chapter 10 verse 16. If a preacher is faithfully preaching the word of God, it is the word of God that people hears. Kapag ang mangangaral ay nangangaral ng tapat ng salita ng Diyos, ang naririnig ng mga tao ay ang salita ng Diyos. Naririnig nila ang Diyos. At narito si Apostol Pablo sa kabila ng kanyang mga physical na kalagayan, pero tapat siya sa kanyang ministeryo, tapat siya sa pangangaral ng Ebanghelyo, and in his faithfulness, they received him as an angel of God, even as Jesus Christ. Ang sabi sa Luke 10 verse number 16, he that heareth you, what? Heareth me. And he that despiseth you, despiseth me. And he that despiseth me, despiseth him that sent me. So when we go out and share the gospel, again, if we are faithful, kung tayo ay tapat at klaro sa ating pagbabahagi ng ebanghelyo ni Kristo, kapag tinatanggap nila si Kristo. Hindi tayo. Pero at the same time, at nakakalungkot, pag nireject nila, yung ating binabahagi sa kanila, they're not rejecting us, they're rejecting Christ. And if they reject Christ, they're rejecting God.
Again, hindi divine reverence or blind loyalty ang ibinigay ng mga taga-Galacia kay Pablo, pero nahandun yung kanilang pagtanggap sa ebanghelyong pinapangaral ni Pablo. At dito pinaalala ni Apostol Pablo how they accepted him and the message na kanyang pinapangaral, ang ebanghelyo na kanyang itinuro. Verse number 15, Galatians 4 verse 15. Where is then the blessedness he spake of? Nasaan na itong pagiging itong blessedness, itong happiness, itong joy and glory na maaaring nung tinanggap? Well, hindi maaari. Puntahan natin sa Acts chapter 13. Acts chapter 13, verse number 42. Acts 13 verse 42. Dito, isa ito sa mga lugar ng Galacia kung saan nangaral si Apostol Pablo. And let's just use this as an example. Acts 13 verse 42, and when the Jews were gone out of the synagogues, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So nung umalis na yung mga Jews, yung mga Gentiles, sabi nila, ituro nyo sa amin to sa next Sabbath. Ipangaral nyo sa amin. Verse number 47. For so had the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for the salvation unto the ends of the earth. Ang sabi ng mga apostol, dahil tinanggihan ng mga Hudyo, we will turn to the Gentiles. At nung narinig ito ng mga Hentil, sa verse number 48, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, believed. Yung mga itinalaga ng Diyos, ayaw nyo ng election, tinalaga. Inilaan sila ng Diyos. Yung mga itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan ay nanampalataya. Again, gusto ko makita natin dito yung gladness, yung the way these Gentiles who received the word were rejoicing and glorifying God. Ano nangyari? Verse number 49, and the word of the Lord was published throughout all the region. And that is the region of Galatia. So makita natin yung tindi, sabihin natin yung alab, kung paano napakatindi ng kanilang acceptance of the gospel. Ang sabi ngayon ni Pablo sa Galatians 4 verse 15, where is then the blessedness you speak of? Nasaan na yun? Nasaan na yung napaka-blessed, napaka-glorious, napaka-happy state nang dumating sa inyo ang ebanghelyo ay pinupuri nyo ang Diyos at galak na galak kayo at inihahayag nyo pa ito sa iba. Gaano katindi? Napaka-appreciative nila kay Apostol Pablo. I bear record, sabi niya, that if it have been possible, ye would have plucked out your own eyes and have given them to me. Again, this is not blind loyalty. Naalala ko ho, merong pastor na nag-preach. Dahil birthday nung pastor ng church, inimbitahan yung best friend nung pastor para mag-preach sa birthday nung pastor. At ito yung isa sa mga text niya. At ginamit niya itong text na ito, Galatians 4:15, na hindi ko nakakalimutan yun. Ang punto niya, loyalty to the pastor. Na so much so na kahit yung sarili mong mata, gusto mong ibigay para sa iyong pastor. No. That is not the point here. Ang punto dito ay yung grabing joy and appreciation ng mga Gentiles. They have received salvation. At gano'n na lang yung appreciation nila maging dun sa taong ginamit ng Diyos para makarating sa kanila ang ebanghelyo, and they were willing to sacrifice. They were willing to help, mag-minister kay Pablo paano mang paraan. Kung posible nga lang, ibibigay nila yung kanilang sariling mata. Again, ang nilalarawan dito ni Apostol Pablo ay hindi blind loyalty.
sa pastor kung hindi yung tindi ng appreciation and gladness nila sa pagdating ng gospel at sa pamamagitan nitong taong ginamit ng Diyos para makarating sa kanila ang gospel. At ang sabi ni Apostol Pablo ngayon, nasaan na yun? Nasaan na yun? At makikita natin ito lalo na pagdating sa verse number 16. Ganon sila ka-appreciative kay Pablo nung naipangaral ang Ebanghelyo. Pero pagdating sa verse 16, na ngayong kinokorek niya, sapagkat nai-infiltrate ng false gospel itong mga churches sa Galatia, ang sabi ngayon ni Pablo, am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth. Ang grabing contrast, ano po? Mula sa, torihin ng Diyos, niligtas niya kami, salamat Apostol Pablo, ikaw ang ginamit ng Panginoon. Kung pwede lang yung mata namin, ibibigay namin sa iyo para hindi ka na mahirapan. Sabi lang, ang bihira to si Pablo kung ano-anong sinasabi. Ano ba to? Ano mo nga yung sarili mo, ano mo nga yan, yung kalagayan mo, ba't ganyan ka? Tapos itatama. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? So could we just try to sense yung bigat ng puso ni Pablo? Mula sa height of joy and appreciation and gladness kung paano ang Diyos ay gumawa sa mga taga-Galacia, and then ngayon, kaaway ang turing sa Kanya. Ito ay malungkot na ng katotohanan na pwede mangyari sa mga taong ito na nag-profess ng kanilang pananampalataya sa Ebanghelyo. Mahal nila ang Ebanghelyo, mahal nila ang gospel, mahal nila si Apostol Pablo, pero ngayon ang turing sa kanya ay kaaway na sapagkat sinasabi niya ang katotohanan sa kanila. Again, iba ito sa pinag-uusapan natin sa Romans 14. Dito sa Galatians, it's a gospel issue. Ang mga taga-Galatia had become so confused in spite of their previous affection kay Apostol Pablo. Some have come to regard him now as enemy. Pinaalala sa kanila ni Apostol Pablo that the apostle reminds them that he had not harmed them but merely told them the truth. Now, as an application, para hindi tayo magulat, there will be times sa pag tayo ay nanandigan sa katotohanan at sa ating pagmamahal at napakalabis na pag-care sa mga tao ay isi-share natin sa kanila ang katotohanan, lalo na ng Ebanghelyo, ay ituturing nila tayong mga kaaway. Maaaring ituling tayo ng best friends natin, ng mga kabarkada natin noon, ng mga malalapit na kamag-anak natin noon. Maaaring ituring ka na traidor, maaaring ituring ka na kaaway, maaaring ituring ka mula ngayon, ikaw ay patay na. Hindi ka na namin kilala because of the gospel. Now, let me just remind us, siguraduhin natin na ito ay dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo, hindi dahil sa ugali o sa kaparaanan natin. Hindi ko maalala kung sino nagsabi, the gospel is offensive enough, huwag nating dagdagan. Kung hindi tayo mag-iingat, I have witness na kung saan may mga Kristiyano in their zeal ay nagiging napakamapilit. Yung iba ay almost, sorry sa salita, pero I've witnessed this, almost parang bastos na sa kanilang pagpupumilit in an event na hindi wasto, hindi maganda, at ipipilit because nandun yung zeal nila, ay nagiging very intrusive. At halatang-halata ko doon sa mga taong sinusubukan niyang kausapin, everyone was turned off. At ang tanong, is it because of the gospel? Or is it because doon sa approach?
So siguraduhin natin na ang offense ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Ebanghelyo. At dito si Apostol Pablo, ang sabi niya, "Am I therefore become your enemy because I tell you the truth?" Verse number 17, "They zealously affect you, but not well. Yea, they would exclude you, that ye might affect them." They, yung mga Judaizers, yung nagtuturo ng pilipit na ebanghelyo, they zealously affect you. Ang tindi ng epekto nila sa inyo. Pero yung epekto na yun ay hindi maganda. Yung epekto na yun ay hindi sa ikabubuti. They would exclude you. Sa ESV, ang translation, they want to shut you out. Gusto nila kayong ibukod. Gusto nila kayong ikulong. Kung sa kwarto, gusto nila kayong ikulong dyan. Gusto nila kayong ilayo sa akin. Bakit daw? That ye might affect them. Ang layunin nila ay hindi makatulong sa inyo. Ang layunin nila ay kayo ang makatulong sa kanila. That you may make much of them. Huwag kayong makinig sa iba. Huwag niyo pakinggan si Pablo. Sa akin lang kayo makinig. Ako lang ang boses ng Diyos. Sa akin lang kayo makinig. Again, nagtutunog parang sadly ilang mga pastor sa panahon natin ngayon. Huwag niyong questionin, maniwala lang kayo. At para sila ang maitaas. Verse number 18, "But it is good to be zealously affected always in a good thing." Yes, tama. Tama na maging zealously affected kayo. Kayo ay talagang magsumikap, maging maalab. If it is for good, para sa ikabubuti. And not only when I'm present with you. Mga kapatid, sabi ni Pablo, hindi lang pag nahandyan ako. Kundi sana kahit wala ako. Kahit wala ako, maging zealous kayo sa pag-defend sa gospel. Kahit wala ako, maging zealous kayo sa inyong pagpapatuloy sa pananampalataya. Hindi lang pag nahandyan ako. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi, Philippians 1:27, "Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or else be absent, ako man ay nahandyan o wala ako dyan, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel." Or striving together for the faith of the gospel. Susubukan silang i-encourage si Apostol Pablo na para siyang isang magulang, mga anak, kahit wala si daddy, magpatuloy kayo, magsumikap kayo, ipaglaban nyo ang ebanghelyo. So muli, nakita natin dito yung malalim na damdamin ni Apostol Pablo. Sa kabila ng iyon, yes, there will be times that as we stand para sa katotohanan, ay maaaring ituring tayo na kaaway. And dito, mas nakakalungkot pa. Yung ituring kang kaaway ng ibang bahay, baka pwede pa. Pero dito ang kalagayan, parang tinuturing siyang kaaway ng kasambahay. Mga kapatiran. Mga pinagministeryuhan niya. At nawa, tulungan tayo ng Diyos na sa kabila ng yun at maging ganun man ang ating kalagayan, ay manatili tayong tapat at pinapangaral at iniingatan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa halimbawa ng aming kapatid, kamanggagawa na si Apostol Pablo. Nakita namin, Panginoon, na hindi siya isang Superman Christian. Na nahando ng kahinaan, nahando ng takot, nahando ng mga pagkakataon ng panginginig. Pero salamat, O Diyos, nakita rin namin kung paano mo sinustentuhan siya ng iyong biyaya. At tulungan mo rin nawa kami, Panginoon, sa panahon namin ngayon, na tunay hindi natatapos ang pagsusubok magpilipit sa ebanghelyo ng maraming mga mangangaral. Help us, Lord, to be watchful. Help us, Lord, to be faithful. And Lord, sa mga pagkakataon na pinagtatanggol namin ng ebanghelyo, nawa tulungan mo kami na maging mabuting patotoo. Na hindi ang aming buhay ang offensive. Na nawa, Panginoon,
ang aming mga buhay ay hindi maging hadlang para sa Ebanghelyo. Ingatan mo kami, O Diyos, tulungan mo kami bilang isang iglesia na magpatuloy na manatiling nakatayo sa tunay at kapangyarihan mong nagliligtas na Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.